using one's pain to help others. Paano natin, mga kapatid, magagamit ang ating kalungkutan, sakit o kirot o hirap upang makatulong pa sa ating kapwa? How can we use one's pain to help others? Mga kapatid, dito po sa sinabi sa 2 Corinthians 1:3-4, malinaw po na tayo po ay inaliw at niligtas na at inalalaya na ng Panginoon. And the same comfort that the Lord gave us, we can use to comfort others. If you are prepared to comfort others, be prepared to admit that you yourself is comforted first. Bago ka makaaliw ng iyong kapwa, maka-encourage, ay ikaw muna ang nakinabang nito. Ikaw muna ang nakaranas nito. Amen? Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Times of fear and pain brings us face to face with God. Yan po ang malinaw, mga kapatid. Pagka tayo ay nabisita ng takot at ng tinatawag na kirot o hirap sa buhay, doon tayo lumalapit at humaharap ng harapan sa ating Panginoon. Do you agree, mga kapatid? This reminds me, mga kapatid, this reminds us that He promised to be a shelter in time of storm. Totoo po yan, pag tayo may problema, doon tayo nakakaalala sa ating Panginoon. Sa mga mananampalataya, sabihin natin tayo ay connected na sa Lord. Pero sa mga tao na may takot at mayroon pong pinagdaraan ng pagsusubok, lalo po siyang napapalapit sa Panginoon. At doon naman po sinabi sa awit 61:3, it says that you have been a shelter for me. Ikaw ay kanlungan para sa akin, matibay na muog sa kaaway. Takbuhan, a safe place na iyong pwedeng puntahan at lapitan. Isaiah 25:4 says, God is a refuge from the storm. Siya'y silungan ng bawat tao kapag meron pong bagyo at meron pong suliranin ang tao. The book of Psalms, sa aklat ng awit, kung inyong pong bubuksan na inyong Biblia, sa gitna, naroon po yung listahan ng mga awit. The book of Psalms says He certainly is all of that and more. Hindi lang po siya takbuhan, kanlungan, muog na matibay, kundi siya po, mga kapatid, ay hari, Psalms 2:6. Siya po ay glory, kaluwalhatian, at tagapagtaas ng aking ulo, lifter of my head, or lifter of my face, mga kapatid, Psalm 3:3. Ikaw ba ay nalungkot? Ikaw ba ay na-disappoint? Ikaw ba ay may problema at napayuko ka na lang? He is the lifter of your head. Siya ang iyong kaluwalhatian. God is God in Psalms 3:7. Kung meron pong nag-iisang Diyos, ang ating Diyos ang siyang nag-iisang Diyos na buhay. At sinabi po, mga kapatid, He is righteous God. Hindi lang po siya Diyos, siya po ay matuwid pang Diyos. Diyos ng aking katwiran, Psalms 4:1. Ang Diyos, mga kapatid, ay Panginoon. Psalm 16:2. He is Lord. Amen? He is strength. Siya ang ating kalakasan. Sabi mo sa iyong katabi, kalakasan natin ng Diyos. In the book of Psalms 18:2, sinabi po rito, aking malaking bato na tungtungan, aking kalakasan. Siya ang aking pananggalang, Psalm 18:2. Siya ang aking kuta. He is the stronghold of my life, Psalms 18:2. Gusto mo ng support? Naghahanap ka ng sisimpatya at mag-e-empathize sa iyo, siya ang ating suporta. Psalm 18:18. You could put that in your note. In a time when you feel alone, siya po ang ating gabay. Hallelujah. Kailangan mo ng gabay? Siya ang ating gabay. Praise God. Ang dami, mga kapatid. Ang dami, mga kapatid, sinabi sa Bible tungkol kung sino ang Panginoon. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos. And I'm just halfway of describing in the book of Psalms who God is in our lives. Hindi lang siya takbuhan, hindi lang siya kanlungan, hindi lang siya muog na kung saan
kailangan mong magtatago ka sa Kanya. Siya po'y tagapagligtas din, Psalms 18:46. Siya po'y manunubos, Psalms 19:14. Siya po'y pastol, Psalms 23 verse 1. Siya po'y liwanag. Sabihin mo sa iyong katabi, siya'y liwanag. Psalms 27 verse 1. Sabi nga in Psalms 27 verse 1, He is the light and my salvation. So hindi lang siya liwanag, siya pa ang ating kaligtasan. Siya po, mga kapatid, ay ating Ama. Palakpakan po natin. In the book of Psalms 89 verse 26, God is our Father. At siya po, mga kapatid, Psalms 119 verse 57, His portion. Bahagi. Ang ating bahagi sa Panginoon. Meron siyang parte sa atin, and He is our portion. Hindi ka nag-iisa. Don't think no one loves you. God loves you, and He is our portion. Of course, in the last of all of the list is found in Psalms 119:76. God is our comfort, which I took from our verse in 2 Corinthians a while ago. Siya po ang nag-aaliw sa atin. Sa katotohanan, mga kapatid, the truth is, if not for the pain and suffering we are experiencing or have experienced, we would never have taken time to think through these truths. Walang masyadong malalim na dating sa atin itong napakinggan natin, kahit ikay mananampalataya o hindi. Kasi pumapasok lang sa isipan yan. Siya ang Diyos, siya ang Ama, siya tagapagligtas, siya ang ating bahagi, etc. Pero pag hindi ka binisita ng paghihirap, kirot, pain, walang ibig sabihin masyado yung ating alam tungkol sa Diyos. Kailangan maranasan mo siya sa iyong buhay para masabi mo, ikaw nga, O Diyos, ang aking bahagi. Ikaw nga, O Diyos, ang aking tagapagpagaling. Kasi nung ako'y may sakit, ako mismo, pinagaling mo ako. You experience the names of God, the titles of God. Is not just written word. It's not just in the mind, but you have experienced who He is. Kaya yung pag-aralan yung pangalan ng Panginoon, kaya po ng mga tao yan. Mapag-aralan, mga kapatid, sasabihin mo sa AI, maglagay ka ng pangalan ng Diyos, pang. Ang dami, ang Diyos mabuti, ang Diyos Panginoon, ang Diyos tagapagligtas, He is our Alpha, He is our Omega, ang dami. Pero not until pain makes you aware of who God is. Walang masyadong katuturan ang alam ng iyong isip. Kailangan maranasan mo siya. Kailangan marinig mo yung kapwa mo mananampalataya kung paano siya binigyan ng success dun sa pagsusubok na yon, na magpapalakas rin sa iyong pananampalataya. Kung ginawa ng Diyos sa Kanya, pwede rin gawin sa atin. Dahil ang Diyos ay tapat. Mahal niya tayo lahat. Pare-parehas tayo sa Kanyang presensya. Church, I tell you, sure we could have remembered and learned. Marami sa inyo marunong, matatalino, natatandaan nyo yung mga pinag-aralan dati sa Sunday school, sa discipleship training, napapag-aralan nyo sa sarili nyo pagsasaliksik kung sino ang ating Panginoon. And you have learned the names of God, the titles of God before. But we need to fathom, hallelujah, who He really is in the heart of experience. Hindi lang po sa isip o sa naririnig, kundi kailangan maging totoo yung titulo ng ating Diyos mismo sa buhay natin dahil atin siyang nararanasan, mga kapatid. Hindi yung naranasan nung nakaraan, kundi nararanasan pa sa pangkasalukuyan. Nararanasan mo pa ba ang ating Panginoon? Sana, mga kapatid, hindi lang yung pakikinig o yung head knowledge or IQ, kundi inside, alam mo
na totoo ang pinag-uusapan. Kasi sa iyo nangyari, pinagaling ka ng Panginoon, iningatan ka ng Panginoon. Tapat ang Panginoon sa iyo, and you can say yes to that because you experience it. Nobody will take it out from you because in you, naranasan mo. Dahil ang mga kirot ng buhay, yung pain, yung hirap, yun ang nagpakita sa iyo kung sino ang Diyos sa atin lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. How can that He be our fortress if no arrows threaten us for us to run towards the open gates of the refuge of God? Paano ka tatakbo sa Panginoon? Wala ka namang pagsusubok. Wala namang palaso ng kaaway na pinalipad o wala namang bala na binaril sa iyo ng kaaway. Tukso para ikaw ay hindi tumakbo, palapit, papasok sa pintuan ng muog ng Panginoon. Kailangan may kirot, kailangan may pagsusubok, kailangan mayroong tinatawag pain na ating maramdaman at hindi pwedeng iwasan ito. Normal po ito sa buhay. How can He be a hiding place if no enemy pursues us? Paano siya magiging taguan, takbuhan, kung wala namang humahabol sa iyo? Everything is all right. Wala namang naniningil sa iyo. Bagamat marami kang utang, walang naniningil. Bakit ka magkukubli? Kaya ka nagkukubli kasi baka saktan ka. Baka pagbuhatan ka ng kamay ng kaaway. Wala namang ganun. Pero nung nagkaroon ka ng problema, nung tumakbo ka sa hiding place, ang tawag ay ang Panginoon. Kasi meron kang naging problema. At napakaganda ng iyong tinakbuhan. Pwede kang tumakbo patungo sa bisyo, sa vape, sa fentanyl, o sa psilocin, o sa kung ano-anong mga gawain ng mga tao ngayon na hindi ko pwedeng banggitin sa pulpito. Pagkasama-sama, kahit yung nagawa nung isang reporting sa ginagawang relasyon ng mga tao ngayon, nakarumal-dumal sa harap ng Panginoon, hindi nila ma-describe kasi it's evolving. Lalo pang sumasama, mga kapatid, yung mga mag-asawa, nagkakaroon pa ng kung ano-anong mga other relationship na tinawag nilang polycule. Kahit ako, hindi ko rin maunawaan, meron palang ganun ngayon, sa panahon ngayon. Pasama ng pasama ang buhay ng tao. And yet, God remains faithful. Nananatili ang Diyos. Kailangan lang natin maramdaman na kaya pala tayo may mga suliranin para to draw us back to His presence. To tell us, you need me more than I need you. Kailangan mo ang Diyos kaysa ang Diyos nangangailangan sa atin. Muling palakpakan natin ang ating Panginoon. How do we know that He is our portion until all your treasure, hallelujah, and that you hold dear is suddenly taken away from you? See? Paano mo mararamdaman na mahalaga sa iyo yung bahagi mo sa Panginoon kung meron ka namang tinatangkilik? Kung mga ginagamit mong salita, I manifest this house, ganito, ganyan, at nagkaroon ka ng bahay. Oh, who needs God? Ito na. May trabaho na ako. Bakit pa ako kailangan magpunta sa church? Hindi ko na siya kailangan. One of the problems, mga kapatid, in highly industrialized nations such as Switzerland is the question, who needs God? We are very prosperous here. Kahit wala ang Diyos, kaya namin. Kaya akala nila, hindi nila kailangan ng Panginoon. Pero we know better. We know better. We cannot have true success without God on our side. Kung wala ang Diyos sa atin, yung iyong tagumpay, hindi tunay na tagumpay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. How can you know that He is our Father? Until we feel orphan and abandoned. Di ba? Tama. Hindi mo matawag tinatawag mo Ama, Diyos. Kasi yun ang tawag eh. Diyos Ama. Sa iba nga, yung Diyos Ama, number 1 yun. Yung anak ng Diyos, pangalawa lang yun. Pangalawang persona. May pangatlo pa ron na hindi ko nababanggitin. Kasi alam na natin yun.
Pero ang tunay na katuruan, yung Ama at yung Anak, iisa lang po yun. Pag sinabing iisa, they are not separate. They are not distinct. They are one. Isa lang. Kaya yung sinabi kanina, balikan natin yung verse. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Yung pinupuri doon, iisang Diyos lang sa pangalan ni Jesus. Yung Espiritu ng Ama, Espiritu ni Jesus, Holy Spirit, iisa lang yun. Hindi po tatlong magkakahiwalay na Espiritu po yun. Iisa lang sila. Opisina lang nakahiwalay. Father in creation, Son in redemption, Holy Spirit in regeneration. Magkakaibang function pero iisa sila. Hindi magkahiwalay. Hindi tatlong Diyos, isa lang. Kaya pag tinawag mong Ama ang Diyos, feel mo na siya'y talagang Ama. Kasi ikaw ay parang nakaramdam ng pag naabandon na ka. Diba? Minsan may asawa ka na pero minsan nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng gap. Minsan nasa isang bahay kayo pero sa totoo lang parang hiwalay na kayo. See? Samantalang dapat isa, meron kang katuwang, meron kang asawa, meron kang mahal, and you felt you're alone. That's why when you call to Father, you feel it because you are orphaned. Meron kang pain, meron kang pagsusubok, kaya lalo kang napapalapit sa Panginoon. Naiintindihan mo yung titulo niya kasi naramdaman mo sa buhay mo, tunay siyang Diyos Ama natin lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, praise the name of the Lord. Lumalakas na ng konti yung palakpak. Lumalakas na lalo. And we don't learn from our trials and pains and decide to take the route of least resistance. We will never learn much about the provision and care and concern of the Lord in our lives. Yung po, narinig niyo yung aking sinabi. Kapag hindi niyo po sinuong yung pagsusubok na inihanda ng Lord para sa atin, hindi mo talaga malalaman yung lalim ng probisyon ng ating Panginoon at yung care at yung concern ng Diyos sa atin. Kasi wala ka namang problema eh. So you don't need God. You don't have any problems. Now problems come, we gravitate towards God and say, I cannot do this alone. I need you. Kailangan kita. At doon nagkakaroon ng halaga yung mga pangalan ng Lord sa atin because of our experience. Pain exposes man's philosophy of life. Malalaman ang filosofiya mo kapag ikaw ay dumadaan sa pagsusubok. Number one philosophy na ating pong pwedeng mapansin, eat, drink, and be merry. For tomorrow, you die. Kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Uminom ka, magpakaligaya ka. Batang-bata ka pa, gawin mo lahat. Para pag namatay ka, naranasan mo na. Yan po yung philosophy ng iba. Philosophy mo ba yan, Brad, sis? Pangalawa, to others, it's travel the world. Meron pong pinakita sa internet, lumabas po sa tunnel yung nakatatanda kasi nag-travel po sila. Pero sa sobrang tanda nila, nakatulog na po sila, nakalantutay na silang gano'n, no? Sa kanilang travel sa ibang bansa. Pinaggastusan, pero dahil sila nakatatanda na nga, hindi na nila na-enjoy yung pag-travel. Pero ito, medyo extreme. Travel the world, get all you can, and do all you can. Walang pakialam kung mali o tama, gawin mo lang lahat ng gusto mo. Kasi, bata ka pa eh. Buhay ka pa, di ba? Gawin mo lahat ng gusto mo. Another faulty philosophy. Ito pa po yung pangatlo. Keep your nose above water and just try to survive. Sa tatlo mga kapatid, saan po ang pananaw ninyo? Yung pangatlo mga kapatid, mabuhay lang. Masaya na. Di ba? Para sa kanila, to survive is to eat. Para mga baboy mga kapatid, kailangan buhay ako. Paano ako mabubuhay? Kailangan ako kumain.
just survival. Pero mga kapatid, I tell you, the philosophy worth embracing is the one that is effective in death and in life. Yun po ang masayang, tamang filosofiya. Na pagka ito ang hinahawakan mong filosofiya, buhay ka man o sa kamatayan o sa kabuhayan, epektibo ito. Ano yung sinabi ni Pablo? For me to live is Christ and to die is gain. To me, to live is Christ, and to die is gain. Malungkot mga kapatid, pagka tayo ay, incidentally, I want to express my sincere condolence and sympathy to the Salonga family for the untimely death of Nanay Agui Tan. And she will be having her tribute service at the end of April. At saka po siya ililibing afterwards sa Angono, Rizal. For those of you who want to accompany the pastor, we will have our service April the 30th, 8 o'clock at Sympathy Funeral Homes in Angono, Rizal, Philippines. 8 o'clock in the evening. God comfort their family. Church, I tell you, for me, sabi ni Pablo, to live is Christ. Ang mabuhay ay kay Kristo. At kung ang mamatay, it is still gain because He has Christ. I tell you mga kapatid, kaya ako nabanggit mga kapatid, na yung tinatawag na ma-realize mo na mali yung philosophy mo, parang huli na. Ayun, pagka inilibing na. Yung nakapunta ka sa church, hindi yung sarili mo nagdala sa'yo sa church. Ang nagdala sa'yo sa church, karo. My goodness. Pilit pa. Alam niyo yun? Nakapunta sa church kasi para mabless. Pero nasa kabaong na siya. Sayang. Wala na pong nagawa yung philosophy niya sa buhay. Hindi niya nakilala ang Panginoon na pwedeng magligtas ng kanyang kaluluwa. And the sad fact is, it's too late. Yung may mga sakit na mga kapatid na seryoso, gusto magbago, hindi na magawa kasi i-intubate na mamaya. May gagawin ng mga procedure na hindi na siya maka-decide, hindi na siya makalapit sa Panginoon. Huli na. While there is time, choose Christ, mga kapatid. Kung ikaw nakakilala na sa Panginoon, huwag ka nang bibitiw sa Kanya. Huwag kang papayag na merong puwersa na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng awit, isang araw sa iyong looban ay mabuti kaysa sa 1,000 sa ibang lugar. Ano raw? Isang araw lang sa iyong presensya o sa iyong looban sa sanktuaryo ng Panginoon ay kumpara sa 1,000 sa ibang lugar. Mas mainam pa rin yung isang araw mo sa Panginoon. Better mga kapatid is one day in the courts of the Lord than 1,000 elsewhere. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pumalakpak na po kayo, no? Okay. Hindi ko narinig. Church, I tell you, what does pain teach us? Ano yung natuturo, mga kapatid, ng paghihirap at kabiguan sa atin? The measure of your teachability. Yung sukat ng kakayanang maturuan tayo. Are you teachable? Do you learn from the experiences of pain in your life? Are we open to learn from the pain allowed by God in our lives? Kailangan handa tayo. Huwag tayo yung parang nagugulat. Bakit ganito nangyari? Kristiyano na ako. Ay, pag Kristiyano ka, humanda ka. Kasi yung mga pain, yung mga trials, yung mga failures, nangyayari yan. Kailangan mapagwagian mo na yan. Kasi
ang comfort ng Lord nasa iyo. Sino kinomfort na ng Lord dito? Taas ang kamay. Magpuri sa Panginoon. Kinomfort ka ba ng Panginoon? Lahat tayo kinomfort ng Lord. Para sa atin lang ba po yun? Para sa iyo lang ba yun? Hindi. God comforts us so we might be comforters. Comfort others also. And tell them, yung anak ko nagkasakit, pinagaling ng Lord. Anak mo, huwag kang mag-alala. God can work a miracle in the life of your child. Kasi nakaranasan mo ginagawang ordinaryo ng Diyos sa buhay natin, nalaman natin. Kaya eto, kinomfort ka ng Lord, makaka-comfort ka rin ng kapwa mo. You learn from pain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Pero, may mga tao ganito, nadaganan sila ng bigat ng kirot. Natisod sila, hindi na sila makagalaw. How can you comfort others if you yourself felt discomfort? On top of the comfort of the Lord, He is showering upon you. Hindi naman nagkulang ang Lord, kinomfort ka na nga Pero merong ilang mga bagay ang nagdagan dun sa pain na hindi mo naintindihan. Paano ka makakomfort ng iba? So yan ang ginagawa ng dyablo. Para yung mga mananampalataya, wag umusad, wag mag-mature, wag lumago. Pipigilan niya, sasabihin niya, yan, pain. Mahal ka ba ng Diyos? Bakit kanya binibigyan ng pain? Hindi mo alam, kasama pala yon para lalo tayong mapamahal sa ating Panginoon. It is a measure of our teachability. Next is the health of our attitude. Pagka tayo natututo sa mga kirot at mga pagsusubok sa paligid, nasusubukan yung sukat ng ating spiritual na pag-uugali. Are you healthy spiritually? Natanong mo na ba sa iyong sarili at sa Panginoon, Lord, am I spiritually healthy? Ito bang ginagawa ko ay kalusugan para sa aking kaluluwa? O hindi? Ayun. Malalaman po mai-expose na tayo ba ay negative? Tayo ba mga kapatid masyadong hindi pa nga sumusubok, suko na? Anong ugali meron tayo na po-prove kung ating pong natututunan yung kirot o yung subok na ating dinadaanan? Are you healthy spiritually or not? Do you pray? Read the Bible? Are you holy despite of in private? Do you have integrity? Yan po, mga kapatid. If not, ito po problema. It will suffocate you and you will be resentful. You will be critical and you'll be hopeless. Kristiyano ka, tapos ganyan nararamdaman mo, problema po yan. Because you fail to learn pain. But if you learn what pain is all about, and you are ready to be teachable and to learn the ways, bakit ba ito dumating sa aking buhay? At lalo kang tumingala sa Panginoon at sinabi mo, to me Christ is important and to die is gain. False philosophy, gone. Only Christ. Oh, mga kapatid, tatagumpay ka. Mananagumpay ka sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Third, the level of our maturity. Yung antas ng kaganapan ng ating gulang. Kumbaga sa prutas, kahinugan. Manibalang pa ba o hinog na? Mga kapatid, ay makikita sa ating kilos kung tayo ay natututo na sa mga pagsusubok na dumadaan sa atin. Kung tayo ba'y hinog sa ating mga pinagdadaanan kapag tayo'y pagka tayo iwas ng iwas. Merong ganyan Iwas para wag subukan. Iwas para wag magkaroon ng sakit, pain. Ayaw ko ng pain. Yung injection nga ayaw ko Yung mas masakit pa ron, iiwasan ko yan. Problema, iwas ka ng iwas. Asaan ang probisyon na ibibigay ng Diyos sa iyo?
hindi mo nga nararamdaman yung dapat mong maramdaman. Dapat malungkot ka para maramdaman mo na ang Panginoon nariyan. Siya ang iyong bahagi. Nariyan siya ang iyong tagapagligtas. Siya ang tagapagpagaling. Kaya minsan sumasakit yung iyong kasukasuan. Mahina ang isang organ mo, pero sabi ng doktor mukhang wala ng pag-asa. Pero sasabihin ko sa iyo, if God is with you, be ready for a miracle. Kasi isa sa titulo ng Diyos, tagapagpagaling. Gumagawa ng himala. Kaya kahit na medyo hirap ka, huwag mong paniwalaan yan. Pansamantala lang, episode lang yan. Ang tunay, God has a miracle in store for you. Hallelujah. Praise God. The strength of your commitments. May pangako ba kayo sa Diyos? Meron? Pagka alam nyo yung lesson ng pain, yung pangako nyo sa Diyos, gagampanan ninyo kahit anong mangyari. Kasi naintindihan nyo eh. Pero pag hindi mo naintindihan itong pagsusubok sa buhay mo, oy, bakit ko gaganapin yung pangako? Tisod na nga ako. Anong pangako? Kalimutan mo yan. Ayun ang problema. So masusubukan. If you learn your lesson, the nature of or the strength of your commitment is deep. Kasi yung pangako mo, gaganapin mo. Yung problema, hindi mo nga naintindihan. Bakit mo gaganapin yung ano mo? Ang sabi nga mga kapatid sa Bible, hallelujah, Psalms 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Umiyak ka ng umiyak sa gabi dahil ikaw ay dumaan sa pagsusubok, pero humanda ka sa umaga, nariyan ang kasiyahan, ang kaligayahan sa presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Dinadaanan mo lang yan. You have to win over your pain. Because in your pain, God will comfort you. And if God comforts you, you must be prepared to comfort others. Hindi lang po sa iyo matatapos yan. Dapat maging positive sa kapwa mo. Turning your pain into someone's blessing. Turning your pain into benefit others. Hindi yung may pain ka, bibigay mo rin sa iba para gumaan. Hindi po yun. Kung hindi, may pain ka, kinomfort ka ng Lord sa pain mo para maaliw mo rin ang kapwa mo dun sa pag-aliw na nanggaling dun sa umaliw sa iyo. Walang iba kundi ang banal na Espiritu may pinanggalingan. Hindi ikaw ang nag-aaliw sa Kanya. Naging lagusan ka lang ng comfort ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Mukhang naiintindihan nyo na. Kasi ito yung lakas ng palakpak na gusto ko. Ito yung palakpak na sinasabi mo, oh, look at our God. He is a great God. He has done great things in our lives. And for you who hear this clap of mine, let this be a sound of a wake-up call that our God is alive, na hindi lang para sa amin ng Diyos na ito, kundi para rin sa inyo na nakakarinig ng aming mga patotoo. Not just for us. David, mga kapatid, meron po siyang 6 na salita na sinabi na Book of Psalms 31:15, and probably you want to memorize this. My time is in your hand. My times is in your hand. Ang kinabukasan ko, ang kapanahunan ko ay nasa iyong kamay. Ikaw ang aking Diyos, ang aking kinabukasan, ang aking kapanahunan ay nasa iyong kamay. Malaking kaibahan po yan. Pag magtatrabaho ka, and you're on your own, you think you can do it on your own? You think you can be successful in your career? When in fact,
You went to church one time, 2 times, 3 times, maybe a year or 2. You are trained with who God is. It does not change. Panahon ni David, ganun. Kinabukasan ni David, nasa kamay ng Lord. Kinabukasan din natin, nasa kamay ng Lord. We cannot deny that. Kaya, yung strength ng commitment natin, dapat matindi. Kasi solid ground yung ating tungtungan. Ang Panginoon. Nangako sa atin, tutuparin niya. Tayong tagasunod, ay dapat tuparin natin rin yung pangako natin sa Kanya. Kasi kung hindi natin tutuparin, hindi tayo tunay na niwala. Hindi tayo natuto sa mga pagsusubok at sa mga salita na tinuro sa atin. Pero kung ikaw natuto at sinabi mo, pain, be ready. Pumasok ka sa buhay ko. Hindi dahil ako malakas. Kung hindi malakas ang kamay na humahawak sa aking kinabukasan at kapanahunan. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ikaw ang may hawak ng aking kapanahunan at aking kinabukasan. Church, I tell you, huwag kang mag-backslide, huwag kang tumalikod. You have already reached a level of distance. Malapit-lapit na yung takbuhin, doon ka pa aatras, sayang. Diretso lang, hindi ka naman nag-iisa. Kasama naman natin ang ating Panginoon. The nature of our faith. Ito pa yung matututunan mo. May expose kapag hindi ka natuto sa iyong mga pagsusubok, the nature of your faith, kalikasan na yung pananampalataya. Ano ka ba dito? Agency? Pirmihan ka ba rito? Hindi, pastor, hindi pa ako Hindi pa ako permanente. Ganon. Ano ka pa lang? Ano tawag doon? Contractual. Hindi po ganon ang pananampalataya. Dapat permanente na tayo. Sa Panginoon, tulad ng sinabi ni David. Hindi siya yung, sige, pagka okay na, nakatanggap na ako ng trabaho, nakaasawa na ako, yung sinagot na ako ng girlfriend ko, okay na. Tapos na nakuha ko na yung gusto ko Ganun ba yun? Don't you know that we need God more than ever? Kung nag-asawa ka, nakasama mo ang Lord, nung nag-asawa ka, magkakaanak ka, lalo mo pang kailangan ang Panginoon. Kasi hindi lang yung asawa mo ang magiging responsibility mo, pati yung magiging supling mo pa. You have to bring your child in the ways of the Lord. Train them in the way of the Lord. For when they grow up, they will not depart from it. Lalo kang believe sa Panginoon. Sa panahon na parang gusto mo tumalikod, doon ka pa lalo yumakap sa Lord. Kung ayaw mo na mag-pray, doon ka pa lalo mag-pray. Ganun pala dapat. Kasi, my life, my times, ang kapanahunan ko ay nasa kamay ng Diyos. Siya ang ating pag-asa. Come what may, nasa kamay pa rin tayo ng ating Diyos na buhay. Pirmihan ka ba? Permanente? O pansamantala? Kailangan mga kapatid, permanente. Or baka ganito, it depends. Mayroon pang negosasyon. Sasabihin lang ng dyablo, napakagaling sa negosasyon ng dyablo. Ano ba ang gusto mo? 24 months to pay? Kahit pay when able. Huwag ka muna magbayad kung di mo kaya. Ganyan ang dyablo. Kaya parang ang tao, maganda yung offer mo, sige, masusunod na lang ako sa iyo. Gusto nga kayo silain ng dyablo para lumayo sa Panginoon. Gusto niya maging temporary lang ang relasyon mo sa tunay na Diyos. When in fact, God wants the relation permanent, cast in stone. As your times are in God's hands. Nasa kamay pa rin ng Diyos ang ating buhay. Kaya dapat pirmi ka, permanente ka.
So I make this fast, mga kapatid. How can we benefit from our pain in order to help others with it at the same time? Paano itong mga pagsusubok na to, na parang negative, pero mataturn natin na maging positive, na magamit natin itong kasangkapan para makatulong pa, makabenepisyo pa, para makaalalay pa ng kapwa? Number 1, learn from pain requires a decision. Kailangan magdesisyon ka sa oras na ito. Learning from pain requires trust. Nagtitiwala ka sa Lord na itong pain na dumarating, hindi ito para dami-dami naman dapat subukan, karapat dapat subukan, bakit ako pa? Di ba ganyan yung mga katanungan natin? At as if we are entitled na we don't deserve this. Ang Diyos na nga ang nagbigay sa atin nun eh. Para tayo ay tumibay. So we might comfort others as God comfort us in the midst of our pain. Narinig nyo mga kapatid, don't live a life of defeat. Meron kang pain, defeated ka na, o wala na, tapos na. Pero mga kapatid, bumagsak ng 5 beses, tumayo, tumindig. Ilang beses bumagsak? Ilang beses? 5 beses ba? 6? 7 beses tumayo at tumindig at nagsabi, I can do this with the help of the Lord. Learn from pain needs decision. Often we misunderstand God, but if we understand Him, we often misunderstand God. Hindi natin siya madalas na unawaan. Pero sa kabilang dako, kung maunawaan naman natin siya, we do not need to understand anything else. Narinig niyo? Kailangan pa ba mapaliwanagin pa ang Lord para maunawaan natin siya? Di ba pag naunawaan natin siya, kahit di niya napaliwanag sa atin, okay lang sa atin? Ganun pala dapat. Mag-decide ka na bagamat merong nangyayari sa buhay mo, hindi niya pa pinapaliwanag, tanggapin mo lang. Kasi alam niya yung ginagawa niya sa buhay natin. Kasi siya Diyos, tayo naman hindi. Lingkod nga tayo ng ating Panginoon. Whatever He does to us, accept it. Decide right now to accept that fact. Number 2, learning from pain requires dedication. Kailangan mga kapatid, dedicated ka. Para yung mga matututunan mong mga pagsusubok, God has a plan, a purpose, a timetable by which He works. This requires firm commitment to persevere. May plano ang Diyos eh. Sabihin mo, hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan, hindi ka nasusunod. Kailangan sumunod ka. Number 1, yun raw. Accept, decide na mayroong purpose itong pain. Hindi mo naintindihan. Pero gusto mo matuto dun sa pain. Kailangan ka mag-persevere. Kailangan matagalan mo. Mapagwagian mo. When others don't. Ayun. Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Woo! Hindi po kasi pinag-usapan dito. Kung di mo kaya, wag mong gawin. Kasi di lahat ng tao gano'n na lang. Hindi ko kaya eh. Hindi ko na kaya mabuhay. Titigil na ako. Kailangan mga kapatid, mapagwagian mo yung pain. Kailangan mapagwagian mo at malagpasan mo. Pagkatapos mo malagpasan, masasabi mo, ay malalagpasan pala. Ayun, nakakita ka ng mga kapatid, kaibigan natin, pwede mo silang sharean. Ako nga eh. Ganito nangyari. Kinomfort ako ng Lord. Sa'yo, naniniwala ko, iko-comfort ka rin ng Lord. See? Turning your pain to benefit others, to help others, and to inspire others to believe also in the God, not just theoretically, but experientially. Malaramdaman nila yung Diyos mo na hindi lang nakalagay lang sa Bible, kundi aktual na kumikilos sa kanilang buhay. Kasi naging buhay sa buhay mo. Inaliw ka ng Lord. Maaaliw niya rin ang iyong kapwa.
Palakpakan po natin siya. Yung iba ayaw magpatuloy. But what makes you different from them? Because you are dedicated. Yung iba walang pakialam. Nanghina ako eh. So what? Tapos na. Ayoko na. That's not dedication. But dedication is still staying in the fight even though your body says, raise the white flag. Hindi na natin kaya. No! Hindi ka pumayag. Tuloy ako. That's dedication. Wala nang pamasahe. Wala na. Makikihits ako o makikiride na lang ako or lalakad ako. To go to that court of the Lord. One day in the courts is better than 1,000 elsewhere. Gumagawa ng paraan kasi dedicated. Dedication is being teachable. Patient. Tanungin mo sa iyong katabi, pasensyoso, pasensyosa ka ba? Oo, pasensyoso ako. Oh my goodness, pasensyoso raw siya. Pero if you're dedicated, pasensyoso ka. Trusting ka. Masunurin ka. Mapagpasalamat ka. Hindi lumalagpas ang blessing ng Lord na hindi mo napapansin. Ikaw ba pagka may blessing ka, sasabihin mo, dapat lang. Ganun pa. Entitled. Pagka may blessing ka, praise the Lord, salamat po sa blessing. Salamat sa pagkain. Sinasabi mo, naghihirap ka, pero pagkain mo, grabe, eat all you can, ang dami. Naghihirap pa pala yun. Paano kung ikaw ay bastante na? Anong klaseng pagkainan meron ka kaya? Church, I tell you, learning from pain requires humility. Pagpapakumbaba. We cannot do everything by ourselves. Wala tayong magagawa sa ating sariling lakas. God gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves so God can let you face pain to humble and test you. Deuteronomy 8 verse 2. Ayun pala ang dahilan. Bakit ka pinahintulutan ng Lord? Dumaan, sumuong sa matitinding problema. Hindi mo pinasok itong bagay na to para yakapin lahat ng problema. Ang sabi ng Lord, kaya pala niya pinahintulutan to humble you, number 1. Number 2, to test you. Sino gusto dito? Test tayo bukas ha. Ako? Lagay mo na sa record book mo, teacher. Ano yon? 0. Walang ganon. Pag-test ganito, nako, mag-aaral na ako, magre-review na ako. Para bukas sa test, hindi naman kamote o kalabasa yung lalabas natin sa test. Tama ba? Tama ba ako, sir? Ma'am? Wala dito magte-test para bumagsak. Isa lang ang nakilala ko, si Pastor Jun Pabro, na pastor na po sa Silang Church. Sabi niya, wala akong magte-test na ngayon, wala akong may sagot. Ay, bahala na, 0 na. Hindi ako nag-aaral eh. Hindi, tama lang. Bakit mo ginawa yon? Kasi ayaw ko mag-cheat. Di ba? Absuelto siya eh. Kamote siya, pero pasado sa Diyos. Bagsak ka ngayon sa pagsusulit mo, pero sa aking antas, sa aking level ng pagsusulit, anak, pasado ka. Hindi ka kasi nag-cheating. Hindi ka nagkodigo ng opya. Walang pumapalakpak ka ba? Di, kalakaran ngayon ng cheating para pumasa. Yun, yung test natin kay Lord, pinaka-importante. Doon dapat tayo papasa. Kaya dito, mayroong mga anak ang Lord dito, honest. Pagpatuloy mo, Brad, yung ginagawa mo. Mga nakakapulot ka ng mga bagay, tuloy mo yan. That's for the glory of God. Pinakikita mo may Diyos kang pinaglilingkuran. At yung Diyos mo tapat, and your Lord taught you to be honest when others are not. A hand clap of praise once again to the Lord. Second to the last, learning from pain requires timing.
or living with a sense of destiny. Dapat ang Kristiyano, aral na sa mga pagsusubok, ang kilos natin, meron tayong destiny. Hindi yung, ang Diyos mabuti. Ang Diyos mabuti. Ang Diyos winner. Winner. Pero bagsak pa rin balikat mo. Kailangan makita sa atin na may destiny talaga tayo. Na may pagagawang maganda ang Diyos sa atin. Hindi yung may pagagawa ang Diyos sa kanila. Hindi. Sa atin. You have to have ownership. Na learning all this pain. For what? For the comfort to happen in my life and for that comfort to be given to others. Benefiting me, benefiting others as well. People who learn to face pain keep their eyes on the big picture. Kaya sila tumatagal. Itong pain na ito, itong criticism na to, hindi magtatagal to. Nangyayari ito kasi ginugroom ako ng Lord. Piniprepare ako ng Lord for bigger jobs, bigger assignments. Natutuwa ako mga kapatid na meron na pala tayong bagong drummer mga kapatid pinadala ng Lord na nakaasul ang color ng kanyang damit. Ting, 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 ting. Hallelujah. Praise God. You are a person with destiny. All you have to do is fulfill the destiny that the Lord placed in your life. People determined to fulfill God's destiny for their lives still have to deal with hard times. Hindi ko sinasabi kung ikaw ay mabubuhay na buhay na may destiny, mabilis na magiging buhay. No, it's hard. Sometimes you will fail more than succeed. But they know they are destined to be used by our God greatly. Blessing others, inspiring others, helping others with the pain that they learned from. Lastly, learning from pain requires prayer of saints and the supply of the Holy Spirit. Church, we need prayer. We need prayer. You are able to come back to the presence of the Lord because someone prayed for you. Because the Holy Spirit touched your heart for you to come back to the presence of God. Hindi lang yung gusto mo o yung willpower mo, kundi yung biyaya ng Lord ang nagdala sa iyo muli pabalik sa Panginoon. Thank you, Lord, for the praying church. Thank you, Lord, for a praying grandmom, for a praying father, for a praying mom, for a praying auntie, or for praying young people, hallelujah, praying for you and me. So we will continue our journey in the Lord. I want to correct myself. Ito na po yung last, kasi hindi po yung kanina. Ito pala, last. Learning from pain teaches us to use it to help others. Kailangan pala itong pain na naramdaman natin, magamit natin para makatulong, maka-encourage, maka-benefit sa ibang tao. Other than you, the beneficiary of pain and sorrow. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Oh my Lord! Sino raw umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian meron tayo? Siya. Sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Why not let your pain bless, help, inspire others?